Hello, what up everyone? So, another day, another verse na naman tayo. So, nandito tayo ngayon sa Baguio City. Day 164. And yung pagbasa natin is makikita natin sa Psalms chapter 58 verses 1 and 2. Ang sabi dito, tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Hindi, pagkat ang iyong binabalangkas ay pawang karahasat, gawaing di tama. Hindi naman to para sa lahat ng mga pinuno or sa mga leaders, no? Pero itong awit ni David na to na ginawa ay para dun sa mga leader na gumagawa ng mga masasama. Nire-remind tayo ng verse na to na ang kasalanan or ang paggawa ng masama ay hindi siya nag-i-start agad sa action. Nag-i-start muna siya sa puso. Dahil nung kapanahunan nila ay maraming mga leaders na akala mo ay maganda sa panlabas, pero yung panloob naman or yung nilalaman ng puso ay napakasama. And actually, hindi lang to tungkol sa mga leaders. Tungkol ito sa bawat tao na namumuhay dito sa mundo. Maaari tayong magmukhang matuwid sa panlabas, pero ang sama-sama pala ng ating iniisip at ang ating nilalaman ng ating puso. Maaari nating linlangin ng ibang tao, pero ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin pwedeng linlangin dahil nakikita niya ang kaibuturan ng ating mga puso, ang bawat motibo, ang bawat intensyon, ang bawat iniisip natin towards ibang tao at sa ating Panginoon. Maganda rin na ang verse na to ay maging reminder sa atin para kung saan i-examine natin ano ba yung nilalaman ng puso natin. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na mga ginagawa natin. Maraming mga tao na mukhang ang ganda-ganda ng mga ginagawa, tumutulong sa kapwa, pero merong talagang bad intention or merong selfish ambition. Nawa hindi tayo magaya sa mga ganun. At napansin ito ni David, kaya niya sinulat ito para dun sa mga leaders nung time niya. And even now, pwede natin siyang i-apply. Kasi maraming mga leaders na mukhang akala mo ay tumutulong sa kapwa, pero nakabalandra naman yung mga pangalan, gano'n, di ba? So, napaka-importante na ano ba yung intensyon ng ating puso, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Hindi ito tungkol sa, mukhang okay tong leader na to, ganyan, or hindi to, mukhang mabait, mukhang matuwid, ganyan. Pero, napaka-importante na malaman natin, magkaroon tayo ng discernment kung ano ba talaga ang intensyon ng kanyang puso. Diba? Sabi nga sa Bible, si God daw, hindi siya tumitingin sa mga outward appearance, diba? Kundi tumitingin siya sa puso. At kaya niya napili si David or si Haring David para maging susunod na hari is because of the puso na meron si David. David is a man after God's own heart. Sa araw na ito, examine natin yung ating mga puso. Magandang time para mag-reflect and itama natin yung dapat itama sa ating mga intention. Dahil si God, hindi lang siya tumitingin sa mga gandang ginagawa natin, kundi tumitingin siya sa dahilan kung bakit natin to ginagawa. Uulitin ko mga kapatid, maaari nating lokohin or maaari na tayong magmukhang matuwid or mabuti sa lahat ng mga tao na makakilala sa atin, pero never ever na mangyayari sa ating Panginoon dahil alam niya ang lahat ng bagay. Hindi natin siya mamamak, hindi natin siya malilinlang dahil alam niya ang lahat ng mga bagay na ito. So nawa, in everything we do, whether we drink or eat or drink, we must do it for the glory of our God. Nawa ang mapapurihan ni ating Panginoon and hindi yung sarili nating intensyon. Piliin natin na mangusga ng tama. Piliin natin na magsalita ng totoo. I-treat natin ang mga tao ng tama. Hindi lang dahil dun sa mahirap sila o mayaman sila. Hindi porki edukado or mayaman, gagawa natin ng special treatment tapos yung mga mahihirap nilolockdown natin. Hindi siya ganun. So pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Dapat pantay-pantay din ang pagtrato na gawin natin sa ating mga kapwa. Nawa yung karakter natin ay makapagbigay tayo ng honor sa kanyang pangalan. Ngayon tanungin natin sarili natin, baka meron tayong mga ganun, diba?
siyasatin natin yung puso natin na kung meron man tayong mga hidden agendas, selfish ambitions or selfish desire or selfish na mga intensyon, ganyan. Surrender na natin lahat sa Panginoon at nawa ay mamuhay tayo ng tama at patuloy na ibigay yung glory sa ating Panginoon. Nawa siya yung makita, siya yung mag-reflect yung katangian ng Diyos, ayan, sa ating mga buhay. So, paano? Gala mood na naman tayo. God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.